Preach it. Hallelujah. Come on. Hallelujah. Blessed be the name of Jesus. Blessed be the name of Jesus. Hallelujah. Be glorify your name. Be glorify your name in this place, Jesus. Hallelujah. You are worthy of our praise. Karapat dapat ka sa aming pagsamba. Karapat dapat ka sa aming pagpupuri. When uapo Diyos, may karika, may daydaya, itibiyag mi. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh God, hallelujah. Blessed be the name of Jesus. Blessed be the name of Jesus. Amen and amen. Praise God. Are you ready, mga kapatid, for the Word of God? Amen. Hallelujah. At sa oras na ito, mga kapatid, let's open our Bible. Mga kapatid, in the book of Hebrews. Amen. Hebrews chapter 10. We have two books and text, mga kapatid, this morning. Hebrews chapter 10, verse 22. Amen. Jesus. Praise the Lord. Ito po ang sinasabi, mga kapatid, sa Hebrews chapter 10, verse 22. Let us draw near with a true heart and full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience, and our bodies washed with pure water. Let us hold fast the profession of our faith without wavering, for He is faithful that promised. And let us consider one another to provoke unto love and to good works. Last verse, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. And the book of Acts chapter 1, verse 21. Amen. Let's begin reading from verse 21. Wherefore, of these men which have companied with us all the time that the Lord Jesus went in and out among us, beginning from the baptism of John unto that same day that he was taken up from us, must one be ordained to be a witness with us of his resurrection. And they appointed two, Joseph called Barsabas, who was surnamed Justus, and Matthias. And they prayed and said, Thou, Lord, which knowest the hearts of all men, show whither of these two thou hast chosen, that he may take part of this ministry and apostleship, from which Judas by transgression fell, that he might go to his own place. And they gave forth their lots, and the lot fell upon Matthias, and he was numbered with the 11 apostles. And they gave forth their lots, and the lot fell upon Matthias, and he was numbered with the 11 apostles. Today, mga kapatid, the title of my message is
your showing up matters. Your showing up matters. Amen. Praise God. Ti Ilocano, imbagman, tanda ka. Praise God, kamayan mo ang katabi mo, imbagman, tanda ka. Praise God. Hallelujah. Masayak ba kayo mga kapatid na nandyan ngayon ang kapatid ninyo? Amen? Praise God. Hallelujah. Makakaupo na po kayong lahat mga kapatid. Amen? Sa madalit sabi mga kapatid, kung atin pong isa-simplify, pwede nating sabihin yan, matig, your presence matters. Amen. Mahalaga ang iyong presensya. Amen. O sa simpleng bagay, mga kapatid, pwede din nating sabihin yan, your attendance matters. Amen. Hello. Praise the Lord. Palakpakan na natin ang ating pong Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa Diyos, mga kapatid. At nandito tayong lahat. Bago po mag-anniversary, amen, salamat sa Diyos. Nandito po tayong lahat, mga kapatid. And I really thank the Lord, nakita kita sa umagang ito. Amen. Walang halong biro yan. Amen. Praise God. Sabi nga ni Sister Lina kanina, kayo po ay aming pong mga kayamanan. Mga kayamanan namin kayo, mga kapatid. That's why your showing up really matters to us, mga kapatid. Amen. Alam nyo po, sa eskwelahan, napaka-importante po ang attendance. Amen. Hindi ka man yung taong laging nagtataas ng kamay. Hindi ka man yung tao, mga kapatid, na laging nagtatap, mga kapatid, sa exam. Pero yung attendance mo, napakahalaga. Amen. May mga ilan sa atin dito nakapasa dahil po sa atin pong mga attendance. Aminin man natin o hindi, mga kapatid, naranasan po natin ang lahat ng mga ganyang bagay. Amen. Napakalaking factor na na-elevate tayo, malaking factor, mga kapatid, na nag-grade 2, nag-grade 3, nag-grade 4. Amen. Dahil kumpleto po ang ating pong mga attendance. Amen. So, means to say, amen, sa isang guro, kapag nandun ka, amen, kahit hindi ka nagre-recite, alam niya, nakikinig ka. Amen. At hindi na siya nagtataka, minsan pumapasa ka kahit hindi ka nagre-recite. Dahil nakikinig ka, hindi ka naman siguro nag-cheat. Hindi naman ka siguro gumawa ng kudigo na nakapasa ka. Alam ko, katatapos po yung exam, mga kapatid. Amen. And ulitin ko, mga kapatid, your presence really matters. Your showing up really matters. Amen. Hallelujah. Alam niyo po, sa bansang Amerika, ang isa sa paborito po na laro ng mga American, mga kapatid, ay baseball. Shall we say baseball? Nasubukan niyo na bang maglaro ng baseball? Amen? Hindi po fishball, iba yung fishball sa baseball. Okay, ang fishball, yan po yung pagtutusok, hindi po laro yan, pagkain po yan. Amen. Pero yung baseball, mga kapatid, yan ay isa sa mga paborito, isang laro din natin nung tayo'y bata pa, mga kapatid. Amen. Kami yung panahon na wala pa kasing cellphone noon. Kaya marami kami mga laro noon, mga kapatid, na sadyang ginagawa kapag oras, mga kapatid, hanglang agtambling, ijenti kagaramyan, hanglang adagijay. Hanglang adya arsibo, hanglang adagijay, tayo ayang miidi. Amen. Hindi yun. Amen. Kasama na, mga kapatid, yung tinatawag na larong baseball, mga kapatid. Amen. And I want, mga kapatid, gusto kong ipakilala sa inyo ang isa sa mga sikat, one of the famous baseball player, mga kapatid. His name, mga kapatid, is Cal Ripken Jr., mga kapatid. Amen. Isa siya sa mga Hall of Famers nung kanyang kapanahunan.
Amen. Hall of Famers, mga kapatid. Hallelujah. And ilang beses siya, mga kapatid, na naka-home run sa tinatawag na field ng baseball, mga kapatid. Amen. For a period of 20 long years ng kanyang tinatawag na career as a baseball player, mga kapatid, amen, ay nakapagtala siya ng 431 home runs. So, hindi po basta-basta record yan, mga kapatid. Amen. Hallelujah. At in all, mga kapatid, amen, sa bawat tumatayo siya, nahihit niya yung tinatawag na bola. Amen. Around 3,184 hits in all his lifetime career, mga kapatid. Amen. So, ang dami, mga kapatid, ang daming tinatawag na home run, ang daming hit ang kanyang nagawa. Kaya naging tinatawag siya na napabilang siya. He was being inducted as one of the famous, baseball player, mga kapatid. He just only a third man base, mga kapatid, in the field of tinatawag na baseball. Pang third man base siya, mga kapatid. And binigyan siya ng nickname na the Iron Man, mga kapatid. He was the Iron Man. When you try to research that, makikita nyo ang buong tinatawag na detalye ng kanya pong buhay, mga kapatid. At sa kanya pong tinatawag na buhay, gumawa siya ng aklat. At ang aklat, mga kapatid, na ginawa niya ay yung Just Show Up. Amen. Just show up. Basta, ang mahalaga, nandun ka lang. Amen. Atleta tayo at hindi lahat ng pagkakataon pumapasok tayo. Hindi lahat ng pagkakataon, mga kapatid, kapag pumunta tayo sa basketballan ay nakakapasok tayo para maglaro. May mga panahon na tinatawag na nabibench din tayo kapag talagang hindi kailangan yung ating tinatawag na presensya. Ganon din sa larangan ng baseball. Kahit gusto lahat pumalo, mga kapatid, pero hindi dumarating yung sandali, lahat nakakapalo. Dahil lalong-lalo na kung magaling ang tinatawag na kaaway, amen, baka 3 player lang, mga kapatid, ang nakatayo, standing out lahat, balik taya kayo ulit. So, ganyan po ang tinatawag na baseball. Gayon pa man, mga kapatid, amen, si Carl Ripken Jr., amen, through his life, mga kapatid, amen, nakakapaglaro man siya o hindi, nandun lagi siya sa tinatawag na field, mga kapatid. Amen. Nandun lagi siya. Amen. Hallelujah. He showed up to game after game. Amen. Sa panahon na nananalo sila, nandun palagi siya. Sa panahon na sila ay natatalo, nandun pa rin siya. May mga pagkakataon, nagkakaroon siya ng pagkagalit sa kanyang puso. Pero hindi ito naging hadlang na ipagpaliban niya o hindi ito dahilan na hindi siya pumunta kapag may schedule silang laro, mga kapatid. He just showed up, mga kapatid. Amen. Alam ko na sa buhay po natin, we have streaks in life. As a parents, you have streaks. Amen. And I found out streaks, kapatid, mayroong bahid, mga kapatid, ng linya sa ating pong mga buhay. Just like the word stripe, mga kapatid. Amen. Hindi lahat ng panahon ay maganda ang ating sitwasyon. Hindi lahat ng panahon nasa tugatog tayo ng katagumpay. May mga panahon, mga kapatid, nagtatagumpay tayo. Pero mayroon ding mga panahon, mga kapatid, na hindi tayo nagtatagumpay. Yes, sa mga may negosyo, you have streaks, mga kapatid. May mga panahon, malaki ang kita. May mga panahon, nakokonti rin ang kita. Sa ating pong pagkakaibigan, sa iyong kaibigan, may mga panahon, ang ganda ng pagsasama nyo bilang magkaibigan. Pero hindi lahat ng panahon, maganda ang pagsasama nyo. Pero hindi ito nagiging dahilan na hindi kayo nagpatuloy na magkaibigan. You still show up. Ipinakita mo pa rin, kaibigan pa rin kita. Kahit nagalit ka sa akin, kaibigan pa rin kita.
kahit napagsalitaan ka man ng hindi mabuti, kahit nakapagsalita ka man sa akin ng hindi mabuti, salamat, kaibigan pa rin kita, mga kapatid. Ganon din sa ministeryo, sa lahat mga kapatid, ng relationship meron tayo, we have strict, mga kapatid. Amen. There are times, mga kapatid, na kailangan natin pa rin magpakita. Amen. Kailangan pa rin nating mag-show up sa ating pong mga sarili. Now, sa ating binasa ng salita ng Diyos, ipinakita o ipinapakilala sa atin ng isang taong ito ang kapangyarihan, ang pagpapala at benepisyo for just showing up, mga kapatid. Amen. Itinuturo niya sa atin because He was perfect in attendance, because His presence is always there, mga kapatid. Hallelujah. Ipinapakita, meron palang kapangyarihan dito. Meron palang blessing dito. Meron palang pagpapala dito, mga kapatid. Palakpakan nga natin ang ating pong Panginoon. Sa aklat, mga kapatid, ng Apokalipsi, o sa tinatawag na pahayag sa ibang mga bersyon ng Biblia, particularly in chapter 21, in the book of Revelation. Nakita, mga kapatid, ni John the Beloved sa kanya pong pangitain ang tinatawag na banal na syudad, the holy city, the new city of Jerusalem. At ang sabi niya, nakita niya, mga kapatid, ang bakod nito na napakataas. At ang bakod nito, nakita niya na mayroon 12 pundasyon. At sa 12 pundasyon na ito, amen, nakita niya, mga kapatid, amen, na nakaukit ang mga 12 pangalan ng mga apostol ng ating pong Panginoon. Means to say, mga kapatid, in that eternal city, the New Jerusalem, the name Matthias was being engraved. Why? Because he just showed up, mga kapatid. Dahil nagpakita lang siya. Because nandun lagi siya, mga kapatid. Dahil sa bagay na ito na kanyang ginagawa, what a privilege, mga kapatid, someday, pagdating natin in that holy city, the New Jerusalem, on that one foundation, Matthias was being engraved there. Amen. Nakaukit doon dahil lang lagi siyang nandoon. Amen. Kung nasaan, mga kapatid, ang mga alagad ng ating pong Panginoon na kasama niya, nandun siya lagi, mga kapatid. Maaring ilan sa inyo, amen, hindi nyo nababanggit ang salitang Matthias. Maaring ngayon lang din natin na-encounter na isa pala siya, mga kapatid, sa bilang o sa pangalan ng mga apostles ng ating pong Panginoon. Amen. Hindi laging napapakinggan, hindi laging nagagamit, mga kapatid, ang pangalang Matthias. Amen. But because he showed up. Hello! Dahil nandun siya lagi. Amen. Makikita natin ang kanyang pangalan. And God values His presence. Amen. God values our presence. Napakahalaga ang ating presensya. Maaaring sabihin mo, hindi ka mahalaga. Pero sasabihin ko sa iyo, mahalaga ka. Pinapahalagahan ka ng ating pong Panginoon. Ang iyong presensya ngayon ay isang bagay na tinatandaan yan ng ating Panginoon sa bawat pagtitipon, Miyerkules, Biyernes, o saan mang mga gawain. Alam ng Diyos kung nandun ka. Amen. After the resurrection, the Lord Jesus Christ spent 40 days with his apostles. Amen. At kanyang binuksan ang kanilang pangunawa. At sila'y kanyang inihanda para ipagpatuloy ang kanyang gawain, even though paalis na siya. Means to say, we are God's extended hand. Tayo po'y mga karugtong ng kamay ng ating pong Panginoon. Sinabi niya sa Luke chapter 24, pumunta kayo sa Jerusalem. Amen. Go to the city of Jerusalem until ye be endued with the power from on high. At pagdating sa Acts 1:8, ang sabi ng Bible, but ye shall receive power
after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem, Judea, Samaria, even unto the uttermost part of the earth. So pumunta sila, mga kapatid. Naghintay sila ng 10 araw. Amen. 10 days they wait, mga kapatid. Amen. Hindi nila alam kung ano ang kanilang inaasahan. Pero dahil sa kanilang pagsunod, sila'y naghintay. Amen. Dahil sa kanilang pagsunod, sila'y naghintay. Nandun si Pedro, nandun si Santiago, nandun si Juan, nandun si Andrew, nandun si Felipe, nandun si Tomas. Sila'y nananalangin, sila'y naghihintay. Nandun si Bartolomeo, nandun si Matthew, mga kapatid. Nandun si Santiago, ang anak ni Alphaeus. Si Simon the Zealots, nandun. Nananalangin at naghihintay. Si Judas, nandun din. Amen. Ang ina ni Jesus, nandun din, mga kapatid. Ang kanyang mga kapatid na lalaki, tandaan nyo, hindi birhen si Maria. Kaya may mga kapatid pa siyang iba. Kaya hindi natin tinatawag na virgin si Mary, mga kapatid. Amen. Hello? O baka mayroon pang tumatawag sa inyo of virgin Mary. Hindi virgin si Mary, mga kapatid. Hindi na. Kasi may mga kapatid si Jesus sa laman, mga kapatid. Nandun si Mary, kasama ang ibang kanyang mga anak. Nandun din, mga kapatid, ang 120 people in Acts chapter 1, verse 13 and 14. Marami pang mga babae, marami pang mga ibang lalaki na nagpakita sa Jerusalem, na naghihintay sa pangako, mga kapatid. At hindi sila dinisappoint ng ating pong Panginoon. At nung ngang dumating ang araw ng Pentecostes, mga kapatid, they showed up. They were in all one mind, mga kapatid. They were in one accord. Ang ibig sabihin, nagkakaisa sila. God wants to do many great things, mga kapatid, sa ating mga buhay. Pero gusto niya magkaisa muna tayo. Gusto niya magpakita muna tayo, mga kapatid. Marami pang tayong gagawin, mga kapatid. Kaya nga sa araw ng pagsilang, amen, ng iglesia ng ating pong Panginoon, after they showed up together, they worship and they wait together, mga kapatid. At ang sabi ng Biblia, and suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, mga kapatid. And it filled all of them, mga kapatid. Nakita nila ang dila ng wagis ng apoy at sila'y nagsalita ng iba't ibang wika. God did not disappoint them, mga kapatid. Why? Because they showed up, mga kapatid. Hindi sila binigo ng ating pong Panginoon. Dahil nagpakita sila, dahil sumunod sila, dahil naghintay sila, mga kapatid. God is working in me. God is working in you. God is working in this church, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Don't miss it, mga kapatid, by being absent, mga kapatid. Sa panahon na nandun ka sana, mga kapatid, baka hindi mo matatanggap ang pagpapala mo. Baka hindi mo matanggap ang kagalingan mo. Baka hindi mo matanggap ang bagay that God in store for you. Alam ng demonyo, mga kapatid, na patuloy na gustong gawin ng Diyos ang mga bagay-bagay na gusto pa niyang gawin natin bago ang tinakdang araw ng kanyang pagbabalik. Amen. Kaya ang sabi ng Hebrews, not forsaking the assembly of ourselves together as the manner of some is. Huwag nating kaligtaan ang ating pagtitipon kagaya ng ugali ng iba. Lalong-lalo na namamalas na natin na malapit na ang pagbabalik ng ating pong Panginoon. Amen. And you know what, mga kapatid? The devil is trying to stop you. Gusto niya tayong pigilan, mga kapatid. Ayaw niya na matanggap natin ang pangako ng ating pong Panginoon. Kaya minsan, whether we like it or not,
whether we are aware or not, mga kapatid, kung hindi tayo nagbabantay, bakit araw pa ng linggo, mga kapatid? Amen, dumarating minsan ang mga problema, ang daming araw, mga kapatid, pero bakit araw ng pagtitipon? Bakit araw, mga kapatid, na may schedule na gawain, doon pa minsan kumikilos at gumagawa ng kaaway, mga kapatid. Why? Because the devil is trying, mga kapatid, to keep you from showing up. Ayaw niya na pumunta ka sa gawain. Ayaw niya na pumunta ka sa bahay panambahan. Ulitin ko, there is power in showing up. There is power in being there at the right place, at the right time, mga kapatid. Amen. Regardless of what is strict, mga kapatid. Regardless of what is your situation. You may be in a bad situation. Amen. You may be in a good situation. Amen. Ano man ang sitwasyon na pinagdaanan mo throughout the week, mga kapatid. Kahit gaano pa kasama, kahit walang-wala ka na, pero kailangan mo pa rin pumunta, mga kapatid. Because there is power in showing up. Minsan natatakot tayo. Pupunta pa kaya ako? Ay, wag na, natatakot ako. Nahihiya ako. Kaya nga minsan, amen, itong mahirap kapag tinatawag na, naghahari na sa atin yung tinatawag na hiya. Di ba? At ang hiya, mga kapatid, ay ibang mukha yan ng kayabangan. Nahihiya ako. Pero sa totoo lang, mga kapatid, napuskulmat, pero pa tayo. Amen. Kaya nga sabi nga nila, it take courage to show up. It take courage to show up, mga kapatid. Amen. I wonder, mga kapatid, if there were moments when Matthias watched Jesus to look over him and thinking of himself, pipiliin ako ni Jesus. Yes. Remember the description being mentioned in the Bible. Starting from John the Baptist. Nandun na po si Matthias. Naunawaan yung Bible? Nandun na po si Matthias, mga kapatid. Kasama na ng mga alagad ng ating pong Panginoon. He even witnessed the baptism of the Lord Jesus Christ. He was there. That is the description of His faithfulness. Sa kanyang katapatan, mga kapatid, nandun siya lagi, mga kapatid. Shall we say amen? Kaya maaari, mga kapatid, na nung pumipili ng 12 disciples, si Jesus, nag-iisip, mga kapatid, si Matthias, pipiliin ako ng Panginoon. Pero ang katotohanan, hindi siya pinili. Maaring nag-isip siya, matid, bakit pa ako naririto? Bakit pa si Judas ang pinili? Dahil ba magaling siyang magbilang ng pera? Dahil ba mayroon siyang accounting ability? Nevertheless, matid, ang sabi ng Bible, Matthias keep showing up, mga kapatid. Hindi siya nang inggit, mga kapatid. He just showing up. Hindi man siya pinili, mga kapatid, sa unang pagkakataon na nung pumili ng Panginoon ng 12 alagad. Maaaring sabihin niya, may mas gwapo pa naman ako sa kanya. Mas magaling pa naman ako sa kanya. Mas may talento pa naman ako sa kanya. At si Judas, baka magdanakaw din yan. Pero hindi niya naisip ang mga bagay na yon. Hindi siya nasaktan. Amen, sa kabila na hindi siya pinili, hindi siya nasaksan sa ating pong Panginoon, mga kapatid. Amen. He just keep showing up. Bakit? Dahil mayroon siyang totoong puso ng isang alipin ng ating pong Panginoon. Amen. He probably did not know how important
he was in God's plan, mga kapatid. Hindi niya marahil alam, yes, hindi niya talaga alam, hindi natin alam kung ano ang plano ng Diyos sa ating buhay. Amen, hallelujah. Just like Matthias, hindi rin alam, hallelujah, that someday, amen, ang pangalan niya ay maiukit pala, mga kapatid, doon sa foundation ng New City of New Jerusalem. Hindi niya alam na yun ang plano ng Diyos sa kanyang buhay. Pero he just show up. Nagpakita pa rin siya. Tapat siya, mga kapatid. And it takes courage to be faithful. Amen. Amen. The willingness to show up, mga kapatid. Regardless of your situation, ay pwede kang baguhin. Amen. Kahit natatakot ka pa, kahit nahihiya ka pa, pero kung napagtagumpayan mo ang takot mo, kapag nagkapagtagumpayan mo ang tinatawag na hiya mo, mga kapatid, it make us little braver than the day before, mga kapatid. Lalo kang tumatapang, lalo kang tumatatag, lalo kang tumitibay. Amen. Kaya there is something about showing up that gives you the ability to speak up when the time comes. Amen. Darating ang panahon, darating ang sandali, hindi ka man taong tinatawag na masalita, hindi ka man taong madaldal. Amen. Kagaya na lang ng lingkod ng Diyos na nasa inyong harapan, mga kapatid. I know myself, mga kapatid. Amen. Pero kung balikan ko lang ang mga panahon, mga kapatid, nung ako'y nakakilala sa ating pong Panginoon, gustong gusto kong dumalo ng panalangin, gustong gusto kong pumunta sa mga YLTS, gustong gusto kong pumunta sa mga seminar, mga kapatid. Gustong gusto kong dumalo sa mga conference because I just show up, mga kapatid. Hallelujah. At ako'y nandito ngayon dahil mayroong ginawa ang Diyos, mga kapatid. Kaya nga, you are more important to God's plan than you will ever realize. Because you just show up. Remember, the Lord Jesus Christ has a bigger group of His disciple. Napakarami ang disciple ng ating pong Panginoon. Pero sa totoo lang, mga kapatid, ang lagi nating nagagawa, ang lagi lang nating nakikilala ang 12 disciples or 12 apostles. At naniniglak na natin, mga kapatid, ang ibang grupo ng mga disipulo ng ating pong Panginoon, mga kapatid. Di ba? Sabi ko, kilala natin ang 12. Amen. Si Thomas, kilala nga natin eh. Dahil kilala natin na siya si Thomas, the doubting disciples. Amen. Sa Bible, mababasa natin the 70. Di ba? The 70 disciples. Nandiyan sa Bible yan, mga kapatid. Si Barsabas, amen, na si Joseph or Justus ang kanyang pangalan. Sa binasa natin kanina. Sa Galatians 1:19, sinabi doon, James, the brother of Jesus. Si Joanna, amen, he was a Herod's servant. Disciples din siya ng Panginoon. Si Mary, si Martha of Bethany, mga disciples siya ng ating pong Panginoon. Yung iba pang Maria, dahil hindi lang isang Maria na nabanggit sa Biblia. Si Mary Magdalene, si Salome, si Matthias, mga kapatid. Ang dami nila, mga kapatid. They're all there, women and men, faithfully walking with Jesus during His earthly ministry. Ang tanong, bakit in-include ng Panginoon? Hallelujah! Ang mga salitang ito, ang mga pangalang ito sa banal na kasulatan. Isa lang ang aking nalalaman, because it really matters. It really matters when you are there, mga kapatid. Amen. Kapag nandyan ka, mahalaga ka. At kahit wala ka pa dyan sa kinauupuan mo ngayon, I want to tell you, you are matters. Hinahanap ka ng kapatid mo sa Panginoon.
Dahil lagi kanyang nakakausap, lagi kanyang nakikita. Pero kapag wala ka na, mararamdaman ng kapatid mo nasaan na si brother, nasaan na si sister. Whether you are there or not, you are matter, mga kapatid. Maaring hindi ka umaawit, maaring hindi ka nagsasalita, maaring hindi ka nangangaral, pero there are some things that will put you, mapid, in God's hall of fame, mapid. Hindi mo alam, darating ang araw, hindi mo alam kung ano ang nasa plano, hindi mo alam ang nasa isipan ng ating pong Panginoon. Hindi mo maaring ma-recognize, mga kapatid, hindi mo maaring ma-picturize sa ngayon because you just show up there. May magandang planong gagawin ng Diyos sa iyong buhay. Kaya nga si Matias hindi niya ma-imagine ang greater plan ng Diyos sa kanya. Pero dahil siya ay tapat, mga kapatid, amen, maging sa maliit na bagay, mga kapatid, amen, hallelujah, meron siyang kinalagyan ang kanya pong pangalan. Oo, ang Diyos hindi siya tumitingin na gaya ng ating pagtingin. Yan ang sabi ng banal na kasulatan. Amen, tumitingin, God sees, not as man sees. Amen, tumitingin ang Diyos na hindi kagaya ng pagtingin ng tao. Iba ang pagpapahalaga ng tao sa iyo at iba rin ang pagpapahalaga ng Diyos sa iyo, mga kapatid. Amen. Kaya nung pinili ng Diyos si David, hindi niya pinili ang kanyang tangkad, ang katipunuan ng kanyang katawan, mga kapatid. Amen. Hindi natin alam kung gaano katangkad, pero ang sabi ng Bible, he was just a ruddy boy. Gusgusing bata lang siya nung tinawag, nung pinili siya ng ating pong Panginoon. Hindi yung kanyang abilidad, mga kapatid, na makipagbaka. Hindi ang kanyang abilidad na pangunahan, mga kapatid, umamumuno ang nakita ng Diyos sa kanya. Amen. God was looking for someone, mga kapatid, who would be faithful, mga kapatid, hindi lang sa pasimula, kundi hanggang sa katapusan, hanggang sa pagbabalik ng ating pong Panginoon. Tandaan natin, mga kapatid, God is the author and the finisher of our faith, mga kapatid. Kaya nga ang sabi ng Bible, I choose David, son of Jesse, a man after mine own heart, and he will do everything I want him to do. Amen. David, show up. Amen. Alam natin, Matid, may mga struggle siya. Alam natin, may mga failure siya sa kanyang buhay. But he still show up. Church, may failure ka man. Maaring may mga struggle ka man sa iyong buhay. Huwag mong gamitin yan. Huwag mong gamitin lisensya yan. Ayaw ko na. Titigil na ako. Lagi ko naman nagagawa ang bagay nito. Listen, you are important sa plano ng Diyos, mga kapatid. Mahalaga ka. Amen. May mga bagay-bagay, mga kapatid, na kaya mong gawin, na hindi ko kayang gawin, kapatid, sa ating pong Panginoon. May mga matututunan ka na mga bagay-bagay. Amen. Kahit hindi ka nagsasalita, basta nandyan ka lang, nakikinig ka lang, mga kapatid. Amen. Palakpakan natin ang ating pong Panginoon. Ang sabi ni Cal Ripken, I learned from winning the World Series, but I learned as much, if not more, from a long, painful losing season. Woo! Painful losing season. I learned when to get mad at umpires. I learned not to get mad too. I learned from teammates and I learned from opponents too. Sinabi niya lahat ng bagay na ito. Amen. Pero sabi niya, but you can't learn anything if you are not there. Wala kang matututunan kung wala ka sa lugar na iyon. Just show up, mga kapatid. Kaya ulitin ko, mahalaga ang ating presensya sa bawat pagtitipon natin. Sinabi yan ng banal na kasulatan, not forsaking, amen, the assembling of ourselves together. Just show up. Sabi pa nga, you don't have or you don't always have to win every time. Amen. Just be there. Amen. Just be there.
At alam ko someday, you will win. Mag-aminan tayo, may mga panahon ayaw na natin. Pero salamat sa Diyos, nandito ka pa rin. May mga panahon parang ayaw mong maglingkod sa Diyos. Nahihirapan ka. Pero salamat sa Diyos, nandito ka pa rin. Pinagpapakita ka pa rin. At ito ang gusto kong sabihin, someday, you will win. Hindi lahat ng panahon magiging talunan ka. Hindi lahat ng panahon mahihirapan ka. Darating ang panahon na magiging sagana rin ang iyong buhay. Hallelujah. Just show up. Why? Because your impact is greater than you can imagine. Your impact is greater than you can imagine. Hindi mo alam, maraming tumitingin sa iyo. Hindi mo alam, maraming nagbabantay sa buhay mo. Hindi lang dito sa loob ng simbahan. Hindi mo alam, may mga katrabaho ka, nakikita ka kung gaano ka kasigasig na naglilingkod sa Diyos. Hindi mo alam yung mga kapitbahay mo, minamanmanan ka, binabantayan ka. Kapag araw ng linggo, dumadaan ka sa kanilang bahay, pumupunta ka sa simbahan, pero hindi mo alam, kapag may mga araw na hindi ka pumupunta sa simbahan, bakit hindi dumaan si sister? Bakit hindi dumaan si brother? Parang nanlalamig na siya. Parang nanlulupaypay na siya. Remember, just show up. Your impact is greater than you can imagine, mga kapatid. Kaya nga, si Cal Ripken, ang kanyang attendance, ang kanyang record ay kakaiba, mga kapatid. Amen. Lahat, mga kapatid, hallelujah, ng laro during, mga kapatid, in the good times or in the bad times, kahit puyat siya, Brother Ryan, kahit inaantok siya, kahit ganun-ganun siya, mga kapatid. Amen. Nandun pa rin siya, mga kapatid. He just show up. Amen. Kaya nga tumayo si Matthias. He stood out to the point that when it come time to replace Judas, nung panahon, mga kapatid, napapalitan na si Judas, ito na yung pagkakataon na pinili na siya ng ating pong Panginoon. Yes, maybe, or somebody, hindi nauunawaan ng mga kaibigan mo. Bakit pumupunta si Jose doon? Bakit pumupunta? Amen, maaring kinakantsawan ka, pero hindi nila nauunawaan that there is something na yung nararamdaman. Amen, maaring hindi ka naunawaan ng kaibigan mo. Maaring hindi ka naunawaan ng mga mahal mo sa buhay. Amen, nakikita ka nila, mga kapatid, umaawit, nagpupuri pa rin, kahit medyo may kasalatan, pumupunta ka pa rin sa Panginoon, pumupunta ka pa rin sa bahay panambahan ng Panginoon. Some people may not understand you. Just show up. Amen. Sinabi ni Cal Ripken, he tells the way, Joe Morgan, amen, one of the great Cincinnati Reds second baseman. Sa second baseman naman siya. Man, ang sabi niya, I am angry with you. Matagal akong may galit sa iyo. Sinabi ito, mga kapatid, ni Joe Morgan nung nakarating na, mga kapatid, sa Hall of Fame. Itong si tinatawag na si Cal Ripken. He was critical of Ripken's attendance. Bakit kaya ang tao ito kahit hindi siya nagagamit, kahit hindi siya nagbabot, nandun pa rin? Amen. Kahit pagod siya, nandun pa rin. Kahit mayroon malayong biyahe ang pinuntahan, pumupunta pa rin. Yun ang sabi, kaya very critic siya, mga kapatid. Amen. Kaya nga, sinabi sa kanya ni Joe Morgan, sabi niya, I owe you an apology. I owe you an apology. Sorry. Amen. Mali ang pag-iisip ko sa iyo. Mali ang aking tinatawag na palagay sa iyo. Sabi niya, that when I was in the midst of streak of my career, sinabi niya,
Galit na galit siya sa akin. And he was very disappointed sa aking ginagawa. Siyempre, baguhan siya. Dahil nung panahon na yaon, mga kapatid, itong si Joe Morgan, sinabihan siya ni Frank Robinson, tignan mo si Carl Ripken. Someday, he will be inducted as a Hall of Famers in the field of baseball. Dahil sa bagay na yan, naisip mga kapatid ni Joe Morgan, ang isip niya baka hihigitan niya ako. Amen, sa tinatawag na home run. Kung gaano kabilis, hihigitan niya ako. Yun ang naisip niya mga kapatid. Pero sinabi niya mga kapatid, amen, sinabi niya, Joe thought that meant that I'd hit a lot of home runs and make flashy plays. Not that I'd play I'd play consistently day after day. So Joe, sabi niya, saw the streak as something that took away from my chance to do the big stuff. Amen. Na makarating talaga sa tugatog ng tagumpay. But now, inadmit ni Joe Morgan na ako'y mali sa aking akala. Ako'y mali sa aking palagay sa iyo. Sinabi, mga kapatid, ni Ripken sa kanya, I played the game because each day there's a challenge to try to win the game. Amen. Dahil sa season, mga kapatid, ng 1988, through that season, for 21 games, mga kapatid, 0 sila. 0 ang kanilang panalo. Pero ang sabi niya, I played the game because each day there's a challenge to try to win the game. Ang pagkatalo ay hindi katapusan ng lahat. Failure is not final. Kaya kahit talo ka nung nakaraan, show up still. Amen. Kahit hindi ka nagtagumpay nung nakaraan, show up still. Amen. Tandaan natin mga kapatid. Amen. Napakain ng ating pong Panginoon ang 5,000 men except women and children because there is a little lad there that show up. Merong maliit na bata, mga kapatid, na may daladalang 2 maliliit na isda at 5 tinapay. Ito ang ginamit ng Panginoon. Maaaring sabihin mo, hindi ako mahalaga, pero ito ang sabihin ko, anuman ang tingin ng tao sa iyo, napakahalaga mo sa ating pong Panginoon. You better show up. Amen. Just show up. Lastly, just show up. Because God may have something in store for you that you will miss if you don't show up. Baka may bagay na inihahanda ng Diyos sa iyo na kung hindi ka pumunta at kung wala ka sa lugar na yon at the right place at the right time, amen, hindi mo makukuha ang bagay na yon. Amen. Minsan nagkakantsawan tayo dyan. Wala ka kasi, kaya hindi mo natanggap ang blessing mo kay auntie. Di ba? Kung nandun ka sana, whether you admit it or not, mga kapatid, may mga pagpapala minsan na hindi natin makakamtan, amen, kapag wala tayo. May mga ganyan minsan, matid. Wala siya kaya better luck next time na lang. Amen. Better luck next time na lang. In the book of Carl Ripken, sinabi din niya ang istoryang ito that motivates. Ito yung kwento lagi ng tatay niya. Sabi niya, ay ganito, merong baseball player din, mga kapatid, ng pangalan niya ay Wally Pipp. Si Wally Pipp, mga kapatid, ay magaling din siyang baseball player. Amen.
Praise God. He had 2 years leading home runs in the American League for the Yankees in the year 1925. Now one day, Wally Pipp got an headache. Sumakit ang kanyang ulo. At dahil sumakit ang kanyang ulo, hindi na siya pumunta sa laro. He was a first baseman. Kaya ang first baseman, mapid, isa ka sa unang papalo. Amen. Now, he was being replaced, mga kapatid, by the name Lou Gehrig. So Lou Gehrig went on to be a very great baseball player because Wally Pipp didn't show up. Naging great baseball player, mga kapatid, si Lou Gehrig. Dahil isang araw lang na supposed to be, mga kapatid, amen, si Wally Pipp sana ang magbabat. Pero kinuha, mga kapatid, hallelujah, ni Wally Pipp at ni Lou Gehrig. At nung si Lou Gehrig, mga kapatid, ang nagbat, nakita ang kanyang talento. Nakita ang kanyang galing na mas magaling pala siya, mga kapatid, kay Wally Pipp. Kaya from that day forward, mga kapatid, si Lou Gehrig ang sumikat, mga kapatid. Pero kung ating babasahin ang history ng baseball, si Lou Gehrig, mga kapatid, ay nahigitan pa rin ni Cal Ripken. Nahigitan niya yung attendance, mga kapatid, ni Lou Gehrig. Amen. Nang ilang daan, mga kapatid, mas marami pa rin yung attendance ni Cal Ripken. God may have something in store for you that you will miss if you don't show up, mga kapatid. Kaya every time, mga kapatid, hallelujah, na si Ripken, tinatamad siya, amen, na pumunta sa baseball para maglaro, mga kapatid. Amen, kahit pagod na siya sa biyahe, mga kapatid, kahit inaantok siya, bago pupunta, mga kapatid, sa laro, sinasabi ng kanyang tatay, remember Wally Pipp. Remember Wally Pipp, my son. Amen, baka yung tinatawag na fame na gusto mong marating sa buhay mo, kung hindi ka pupunta, mayroong ilalagay doon at yun ang madidiscover that instead of you, and you will miss that opportunity. Amen, hallelujah. Kaya salamat, mga kapatid, hallelujah. Ito yung bagay na dapat natin ding maging motivator. Amen, na sa bawat araw, tandaan natin sa bawat pagtitipon, mayroong inilaan, mayroong nakatalagang pagpapala ng Diyos para sa iyo. May kanya-kanya tayong pagpapala na ipinagkatiwa na inihanda na ng Diyos, na kung wala tayo sa panahon o sa oras na yon, at the right place at the right time, hindi mapupunta sa iyo yun, mapupunta sa iba yun. O sayang naman ang pagpapala, o sayang naman ang tinatawag. Hallelujah, hallelujah. Church, just show up. Just show up. Sabi ko nga, 1988, the Orioles, mga kapatid, baseball team, hallelujah, nasiro sila. Kaya they are being characterized as losers. Have you heard that in your whole life? Losers. You loser. Napakinggan mo na yan sa iyong buhay. Yes. I've already heard that in my life. Anong mapapala mo sa ginagawa mong yan? Have you heard that? Sa inyong paglilingkod sa Panginoon, napakinggan mo na ba yan? Anong mapapala mo sa paglilingkod mo sa Diyos? In other term, loser ka. Amen. Pero ito ang magandang nangyari. Itong napakagandang nangyari. Nung sila'y natalo, matid, for the whole league of 1988, ang kanilang pagkatalo, it caused their team to bond, to grow closer together.
lalo pa silang naging matibay. Lalo pa silang lumago, mga kapatid. Kaya minsan pinahihintulutan ng Diyos na nagiging talunan din tayo. Hindi lang isang beses. Hindi lang 2 beses. Hindi lang 3 beses. Minsan maraming beses. Minsan hindi na natin mabilang na naging talunan tayo. Pero salamat, hindi tayo nag-quit. Yes, may mga panahon hindi tayo nagkakaunawaan. May mga panahon nagbabanggahan tayo. Hindi tayo nagtatagpo sa mga idea natin para palaguhin ang gawain ng ating pong Panginoon. But the good thing is, we are still here. We are still stick together. And we are growing together with all those failures. Sa mga pagkakamaling yon, sa mga pagkadapang yon, sa mga pagkalugmok na yon, nandito pa rin tayo. We still show up. Hallelujah. Church. This church is at the beginning of something great. And those who work and strive from the very beginning hanggang sa pagbabalik ng ating pong Panginoon. Kaya salamat sa Diyos. Nandito pa rin yung mga puting buhok. Salamat sa Diyos yung iba na wala na ng buhok. Pero nandito pa rin kayo naglilingkod sa ating pong Panginoon. You still show up! You are just Matayas, kagaya lang kayo ni Matayas. Na mula sa pasimula, mula sa pioneering work, mga kapatid, ng gawain ng Panginoon dito sa Bawang, nandyan kayo. Ulitin ko, marami tayong hindi pagkakaunawaan, maraming hindi nagtatagpo ang gusto nating mangyari, pero nandyan pa rin kayo na nagpapatuloy. Pero sa iyong ginagawa, listen to me, you will taste, you're going to taste God's blessing, mga kapatid, in the future, together. Tumayo tayong lahat. Tandaan natin, we are serving a God na kaya niyang buksan ang paningin ng mga bulag. Naglilingkod tayo sa Diyos. Hallelujah. Na kaya niyang gumawa ng milagro. Mga kapatid, naglilingkod tayo sa Diyos. He can bring light out of darkness and He can bring life out of death. Kaya, kapatid sa ating pong Panginoon, you better show up. You better show up. Hindi natin alam kung kailan babalik ang ating Panginoon. Don't tell me kung babalik ang Panginoon araw ng linggo at alam mong araw ng pagsamba ka at wala ka sa gawain. Don't tell me. Maliligtas ka. I'm sorry. Ang araw, mga kapatid, ng pagsamba, hindi natin pwedeng i-compromise yan. Kaya salamat sa Diyos. May mga kapatiran. Inaalukan. Promotion. Mas malaking sahod. Pero hindi ka makapagsimba ng linggo. Sinasabihan namin, kung ang bagay na dumarating sa iyo ng mga pagpapala ay ilalapit ka sa presensya ng Diyos, kalooban ng Diyos yan. Pero kahit gaanong promotion, kahit gaanong pagpapala kalakihan, kung ilalayo ka sa presensya ng Diyos, hindi kalooban ng Diyos yan. You better show up.
I know we have so many things we dream of. Marami tayong pinapangarap. Marami tayong dinidesire. Marami tayong gustong marating sa ating buhay. Maaaring sabihin natin, napakaliit lang na bagay. Pero tandaan mo, yung maliit na bagay na yan, napakahalaga yan sa harapan ng Diyos. As I have said a while back, mabuti na lang, may maliit na bata doon na may daladalang 5 tinapay at 2 maliit na isda. See? Napakaliit lang yun. Gusto mong makarating ng langit? Show up. Maraming gustong makarating sa langit. Prayer meeting, hindi makadalo. Show up. I do believe, mga kapatid, God is in order. Nasa ayos ang Diyos. He will not contradict His word. Maging sa araw ng kanyang pagbabalik. He will not. Kaya kung araw ng pagsamba, babalik ang ating Panginoon at wala tayo sa bahay panambahan. Sorry na lang. Just show up. Maring may mga panahon, we have so many alibis. Ang dami nating mga dinadahilan na wala tayo. Pero tandaan natin, ang mga dahilan natin kapag ang Diyos ang nagtalaga ng araw, hindi tatanggapin niya ng ating pong Panginoon. Hindi ginagawa ng Diyos ang mga bagay na ito for Himself. Ginagawa ng Diyos ito para sa atin din. Para sa akin din. Para sa iyo din, kapatid. May God help us, church. May God help us. Halabakatayasika. Just like Carl Ripken, he became one of the Hall of Famers in the field of baseball because he continued showing up. Matthias, his name was being engraved in the foundation of the new city, the New Jerusalem, because he just showed up. Regardless, hindi ko sinasabi na hindi siya nasaktan. Hindi ko sinasabi na walang panahon na hindi magandang dumating sa kanyang buhay. Remember, Matthias is just as we are. Maraming pagsusubok. Maraming pinagdaanan, marami ding suliranin. May mga panahon, naguguluhan siya. May mga panahon, nababag-abag din siya. But he still show up. Amen. Kapatid sa Panginoon, nawa, maging kagaya tayo ni Matthias, na hindi ka man nagagamit, maaring hindi ka man napipili na alam mong may abilidad ka, pero hindi ka nagtatampo, Panginoon, magpapatuloy pa rin ako, maglilingkod pa rin ako. Ang mahalaga, Panginoon, nandyan ako kapag araw ng pagsamba. Ang mahalaga, Panginoon, pag may araw ng pagtitipon, kung may mga gawaing mahalaga, nandun ako, Panginoon. I want to be like Matthias. I want to be in that number, Panginoon.
that when the call is roll up yonder, I will be there. Ang mahalaga, Panginoon, na kapag tumunog na ang trumpeta, Panginoon, I will be in that number. I will be in that number, Panginoon. Hindi man ako makikilala, hindi man ako magagamit sa gusto ko, Panginoon, pero ang mahalaga, magpatuloy ako, Panginoon. Yes, Lord God. Come on. Come on, be like Matthias. He was very courageous. He was very faithful. Come on. Hallelujah. Here I am. Lumapit tayo sa ating Panginoon. Here I am. Commit natin ang ating sarili. I give I-commit natin ang ating buhay sa ating Panginoon. to you, Lord. Sige. Here I am. Jesus. Here I am, Lord. Alam mo, Panginoon, ang pinagdadaanan ng anak mo ito. Here I am. But He show up. Let your spirit He is here today. moves to me. Lord, Lord, here nakikita mo ang buhay ng kabataan ito. How He prioritize you, Panginoon, sa kanya pong buhay. Oh, here I Lord, kung ginawa mo kay Matthias, kung mayroon kang napakagandang plano sa kanya, alam ko may plano ang kapatid na ito, pero may best kang plano para sa kanya. Lord, here I am. Lord, patuloy mong gawing tapat ang anak mong ito Here I am. sa kabila ng mga kanyang karanasan, sa kabila ng mga hindi umaayong pangyayari, hindi inaasahan. Let Yes, your Jesus. spirit Yes, Lord. moves to me. Sige, kapatid sa Lord, Panginoon. here I am. Sige, mga kapatid sa Panginoon. Magpakatapat ka lang. Here I Magpakatatag ka lang. am, Lord. Maaaring may mga bagay na hindi mo maunawaan sa iyong paglilingkod. Maaaring may mga bagay, hallelujah, na hindi mo inaasahan mangyari sa iyo yun. Sa kabila na naglilingkod ka naman sa Diyos. Pero sige lang, be faithful. Get courageous. Magpakatapat ka lang. Oh, here Hallelujah, hindi bulag ang Panginoon. Hindi bingi ang Diyos na hindi napapakinggan ang iyong daing sa Kanya. Just show up. Just show up. Spirit moves Sige. to me. Hallelujah, Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. I am. Oh, hallelujah. God is looking for someone na siyang tapat, mga kapatid, sa lahat ng panahon. He is not looking, hallelujah, for our ability. He's not looking for our skill. Amen. He's just looking for our faithfulness, for availability, mga kapatid, na sa panahon na kailangan ka ng Panginoon, nandyan ka lagi. You are ready, hallelujah, na magpagamit sa ating Panginoon. I am. Come on, hallelujah. Here I am. Oh, hallelujah. Lord. Maging kagaya ka ni Matthias. Maaring mga bagay siya
dapat unang gawin. Pero as far as the work of the Lord is concerned, isinasantabi muna niya ang mga bagay-bagay, amen, na dun siya nagkakaroon ng abalad. Dahil ang mas mahalaga sa kanya ay mapalukuran niya ang Panginoon, hindi ang kanyang sarili. Here I am, Lord. Oh, Here I pray, am. hallelujah, na naway maging available tayo lagi sa gawain ng ating Panginoon sa oras na kailangan natin. Kailangan tayo ng gawain ng Panginoon. I am, yes, Lord. Hallelujah. Na kahit hindi man tayo nako-compensate, na kahit hindi man tayo nare-reward sa mga bagay na ating ginagawa, ay hindi porke nare-reward tayo sa ginagawa natin sa labas, yun ang ating pinaprioritize. No, 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 that should not be our attitude. Dahil hindi mo alam kung ano ang ibibigay na reward sa iyo ng Diyos kapag inuuna mo lagi ang gawain ng ating Panginoon. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, hallelujah. Oh, glory to your name. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God.